Mariz? Project lang, yung project lang. Yung dulo-dulo lang po. Yes, Mariz? Okay, Mariz? Narinig mo ba ako, Mariz? Hello. Yes, Yes, Mariz. yes. Go ahead. Oscar? Yes, go ahead, Mariz. You're on air. Yes, Oscar, naglabas na nga ng hatol ang korte, no? Ang branch 167 sa pangunguna ni Honorable Judge Rolando Mislang at guilty ang naging desisyon ng korte dito kay sa aktor at dating kongresista na si Dennis Roldan o mas kilala sa Mitchell Gumabaw na kanyang tunay na pangalan. At ito nga, babasahin ko sa iyo, no, Oscar, kasi kalalabas lang ngayon ng desisyon. Ang sinasabi dito sa dispositive portion ng ruling ng korte, wherefore, in view of the foregoing accused, Mitchell Y. Gumabaw, a.k.a. Dennis Roldan, Rowena P. San Andres, and Adrian C. Domingo are hereby found guilty beyond reasonable doubt of the crime of kidnapping for ransom, and in accordance with Article 267 of the Revised Penal Code as amended, this court hereby imposes the penalty of reclusion perpetua without eligibility for parole by virtue of Republic Act number 9346, otherwise known as an act prohibiting the imposition of the death penalty in the Philippines. At furthermore, Oscar, itong hinatulan na ng guilty na si Gumabaw, si Rowena San Andres at Adrian Domingo ay kailangang magbayad na sa korte at sa mga biktima ng amounts of 100,000 pesos as civil indemnity, 100,000 pesos as moral damages, at 100,000 pesos as exemplary damages na may kasama pang 6% na interest per annum. At bukod naman kina Roldan, San Andres at Domingo, itong isa pang akusadong si Octavio Garces naman ay na-acquit on the ground of reasonable doubt. Ito ang nakasaad dito. Consequently, the warden or responsible officer of the PNP Custodial Unit ay hereby ordered to cause the immediate release of the said accused, itong si Garces. At idagdag ko lang, Oscar, na pinag-usap din kaagad ng korte na ikulong na itong sinagumabaw, Rowena San Andres at Adrian Domingo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, pending the review of the decision. Oscar. Yes, Mariz, sa mga sandaling ito ba ay nai-transport na ito si Dennis Roldan sa kanyang pagkakakulungan sa New Bilibid? Oscar, kalalabas nga lang itong decision na ito at hanggang sa kasalukuyan, nandito pa sina Dennis Roldan at yung iba pang mga akusado o yung mga hinatulan na dito sa loob ng korte, sila ay pumapayag na magpa-interview. As a matter of fact, ay yun nga, ay hahabol sana tayo sa kanilang pag-interview sa kanila, Oscar. Pero sa ngayon ay willing naman daw sila magpa-interview. Kinakausap pa ni Roldan, ito nakikita natin, kinakausap pa ni Roldan ang kanyang abogado. Siguro pinag-uusapan na nila, perhaps they're talking about what the next legal step would be. Pero sinabi nga rito na hindi papayagan ng parole at immediate incarceration sa SEC, Oscar. Yes, tama ba, Mariz? Linawin natin, reclusion perpetua, no? Naging hato laban kila Roldan. Okay. Sorry, hindi kita masyado marinig. Nililinaw lang natin, reclusion perpetua, yung naging hatol kina Roldan. Yes, Oscar, yan ang inilabas nga na hatol ng korte. Ngayong umaga. Okay. Napansin mo ba, Mariz, kung ano yung... Oscar, 9 years yan kasi 2005 nangyari yung 2005 nangyari yung kidnapping. Tapos in February 9, 2005 eksakto nangyari itong insidenteng ito kung saan kinuha o kinidnap ng mga kalalakihan itong batang si Ken Chiu. Nung time na yon, 3 years old lamang siya, isang Filipino-Chinese. Kasama yung kanyang nani o yung kanyang yaya nung papasok siya sa kanyang eskwelahan. February 15, 2005, itong si Gumabaw di umano ay nag-demand ng 250 million pesos na ransom, Oscar. At February 20, 2005, si Gumabaw ay naaresto pero nananatiling at large yung kanyang
girlfriend na kasabwat umano sa naturang insidente. Maris, At yes, go Maris, ahead. sa mga sandali ito ba, malalapitan mo si Dennis Roldan? Susubukan ko. Sandali, ito, susubukan ko. Sinusubukan po ng ating kasama na si Maris. Kanina nakuha na natin siya ng pahayag at sinasabi nga niya na wala naman daw talaga siyang kinalaman dito. Sandali. Sir, Okay, sinusubukan po ng ating kasama si Maris Umali na malapitan si Dennis Roldan para mahingi ang kanyang reaksyon kaugnay na naging hatol laban sa kanya. Sir, narinig ko. Si Atty. Celestano. Okay, attorney. Okay. Ano po ang... Your camera lang po. Sige, sir, you're live now on TV. Yes, of course, we will appeal the decision of the Court of Appeals. We noticed some of the vital issues that were not in the decision, like the testimony of the child. When he was first asked to identify the suspects, he was not able to identify. Then the case was called for chamber. When the child came back, he is now willing to step down and point to the accused. So these things are in the case there. The transcript still of topic notes, but it's not in the decision. Okay. That's why we have a lot of issues to raise. Sir Dennis Roldan, did you expect this decision of the court Of course not. Dahil, about this, sir? well, siyempre hindi masaya, di ba? Dahil negative yung decision sa atin. And maraming mga surprises na mga issues, no? Ang isang mga hindi maganda. Ang isang mga hindi maganda, ang nag-decide ng case natin is hindi yung nag-hearing ng case. Kasi siyempre wala si judge. I have nothing against him, but siyempre wala siyang demeanor ng kaso. Hindi niya nakita, hindi niya napanood. Nag-relay lang siya sa transcript. Pagkatapos na-raffle ito in 1 month's time. You know, nag-hearing kami ng 7 years. Tapos I just couldn't imagine na in 1 month's time nabasa niya lahat yung pinag-hearingan namin. And you know, nakapag-come up siya ng decision. And okay naman kung na-acquit si Garces, walang problema yun. Pero nakakapagtaka lang yung judicial system natin. Yung umamin na acquitted, and then yung walang ebidensya na laban sa akin, ako naman yung guilty. So, ganun talaga. So, you said nakapagtataka. Meaning, ano ibig yung sabihin sa salitang nakapagtataka? Well, nakakapagtaka lang yung decision. I don't know. May already-ibang ba sa palagay niyo? I don't know. Sir, the court orders the immediate incarceration. Your immediate incarceration. So, papunta na kayo sa Yes, if that's the decision of the judge, then we will abide to that. Hindi naman tayo pwedeng sumunod. Kung ang lahat ng sinabi ni judge, kung ano yung sinabi niya, siyempre nasusunod. And sir, how soon are we expecting yung appeal niyo po sa Court of Appeals, sir? Very soon. First we'll follow it up because compliant with the NJR during the detention. Nandun siya. It's not final. And the decision is review. We can check on the evidence. Okay, maraming salamat, Maris.